Ngayon po ay Wednesday ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kadalasan, madali tayong magalit at maubusan ng pasensya sa ating mga kapatid, mga anak, o mga estudyante na mabagal matuto, suwail at matigas ang ulo. Sabihin natin agad, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kayo naman ang maghihirap balang araw, hindi naman ako. Ngunit minsan kailangan po nating maintindihan na ang bawat tao ay mayroong kanya-kanya o iba't ibang kakayahan sa pag-intindi. At magkaiba din ang kanilang kalagayan sa buhay na mayroong malaking epekto sa kanilang paglaki at pag-unlad sa isip at damdamin. Ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng halimbawa sa kanyang pagtanggap sa dahan-dahang pagbabago, paglaki at pag-unlad ng tao. Hindi niya pinilit ang pagtuturo sa kanyang mga alagad. Kinikilala niya ang kanilang kakayahan sa pag-intindi. Kaya sinabi niya, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo mauunawaan ngayon. Kaya ipinangako niya sa kanila ang Espiritong Banal. Ipinaubayan ni Jesus ang kanyang mga alagad sa banal na Espiritu ang magtuturo sa kanila at magpapaintindi sa lahat ng bagay. At pinapaliwanag din ni Jesus kung bakit niya dapat ipadala, ibigay ang Espiritu ng katotohanan, ang banal na Espiritu sa kanila, na dahil tapos na at naganap na niya ang plano ng Ama, kailangan na niyang bumalik sa Ama. Ngunit nangako sa Jesus na hindi niya iwanan ang kanyang mga alagad na nangungulila. Kaya pag siya ay bumalik na sa Ama, ang banal na Espiritu ang magpapatuloy sa kanyang gawain. At ano po ba ang role ng banal na Espiritu sa ating buhay? Ang banal na Espiritu ay ang ating daan papunta kay Jesus. Siya ang nangunguna sa atin papunta sa Ama at gagabay sa atin sa daan ng kaligtasan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng liwanag kung tayo po ay naglalakbay sa madilim, hindi pantay at baku-bakong daan ng buhay. Siya ang nagpapalakas sa atin kung tayo po ay nabibigatan sa ating mga pasanin sa buhay at napapagod. Ang banal na Espiritu ang mag-aakay sa atin kung tayo po ay nadapa sa daan sa ating paglalakbay tungo sa Ama. Ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa atin at magpapaintindi sa atin sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Magtutulak sa atin sa paggawa at tutulong sa atin sa pagpapatutuo tungkol kay Hesus. Ang Espiritu Santo ang magpapabanal at magpapalakas sa atin para kay Jesus. Kaya kapiling ang banal na Espiritu, wala po tayong dapat ikatakot. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.